Ang pangalan ko ay Noah at nais kong ibahagi ang aking kwento sa inyo. Kung naririnig ninyo ang aking tinig, malamang isa kayo sa aking mga inapo at nais kong ipaliwanag ang mga dahilan na humantong sa ating kasalukuyang kalagayan. Nakasaksi kami ng isang sakuna na wala pang kapantay na nag-iwan sa aking pamilya at ako bilang mga huling natitirang buhay. Mahirap paniwalaan pero lahat ng iba ay nawala na. Ang lawak ng pagkawasak na ito ay hindi kayang maunawaan at ang bilang ng mga buhay na nawala ay talagang nakalulungkot. Patuloy kong iniisip kung ano ang nagkamali at kung paano lahat ay bumagsak ng ganito kabilis. Ito ay isang walang humpay na paghatol. Paano tayo nakarating sa puntong ito? Paano nangyari ang lahat? Iba't ibang puwersa ang nagtagpo para magdulot ng baha. Nagsimula ang kadena ng mga pangyayari na humantong sa dakilang baha sa pag-iral ng mga anak ng Diyos. Pinaniniwalaan na ang mga nilalang na ito na may kapangyarihang higit sa natural at itinuturing na banal ay umiiral na bago pa man nalikha ang mundo. Ngunit ang isa sa kanila ay naghimagsik laban sa Diyos, naging isang bumagsak na nilalang at nagbigay daan sa trahedya na darating. Bagaman ang langit ay nilayon bilang kanilang walang hanggang tahanan, sila ay itinaboy mula rito. Ano ang naging sanhi ng lahat ng ito? Ang mga anghel, mga nilalang ng langit, ay nilikha upang manirahan sa langit kasama ang Diyos. Ang kanilang pangunahing layunin ay sambahin siya at isagawa ang kanyang mga utos. Sila ay nilikha upang parangalan ng Diyos at maging tagapamagitan sa Kanya at sa mga tao. Hindi tulad ng mga tao na nilikha upang mabuhay sa lupa, ang mga anghel ay ipinanganak upang tumira sa langit. Gayunpaman, ang mga nilalang na ito na kilala bilang mga anghel ay nagpasya na iwan ang kanilang orihinal na lugar at magtungo sa ating mundo na sinusunod ang kanilang sariling mga plano. Iniwan nila ang kanilang tahanan sa hardin ng Eden, isang paraiso kung saan sina Adan at Eva ay namuhay sa kapayapaan at pagkakaisa. Dito nagsimula ni Satanas ang kanyang unang hamon laban sa kapangyarihan ng Diyos sa lupa na nagdulot ng pagbagsak at sumpa kay Adan at Eva. Hanggang ngayon, patuloy na nararanasan ng aking pamilya ang epekto ng sumpang iyon. Gaya ng inyong inaasahan, napakahirap ang pagsasaka at pagkuha ng aming pangangailangan upang mabuhay. Sinabi ng Panginoon, sumpain ang lupa dahil sa iyo. Sa pamamagitan ng masakit na pagpapagal, kakainin mo mula rito sa lahat ng araw ng iyong buhay. Magbibigay ito ng mga tinik at dawag para sa iyo at kakain ka ng mga halaman sa parang. Sa pawis ng iyong mukha, kakain ka ng iyong pagkain hanggang sa bumalik ka sa lupa, sapagkat mula rito ka kinuha, sa alabok ikaw ay alabok babalik. Mula noon, ang aking mga ninuno at ako ay kinailangang magtrabaho ng husto upang mabuhay. Maliwanag ang pagkadismaya ng Diyos sa kanilang pagsuway. Sina Adan at Eva ay nawalan ng karapatang manatili sa hardin ng Eden. Ginawa nila ang malubhang pagkakamali ng pagkain ng ipinagbabawal na bunga. Ang pagsuway na ito ay nagdulot ng kalungkutan sa Diyos at bilang resulta sina Adan at Eva ay pinalayas mula sa paraisong minsan nilang tahanan. Maraming anak na lalaki at babae sina Adan at Eva kabilang sina Cain at Abel. Habang lumalaki ang kanilang mga anak, gayon din ang sangkatauhan. Habang lumalago ang kanilang mga anak, sila ay nag-aasawa at nagsisimulang magbuo ng sarili nilang mga pamilya at dahil dito ay unti-unting lumago ang populasyon. Si Cain, matapos patayin ang kanyang kapatid na si Abel, ay nagbunga ng linya ng mga inapo na may tatak ng kasamaan at panganib, isang linya na lumihis sa pagtawag sa pangalan ng Diyos. Gayunpaman, may pag-asa ng isilang ni Eva ang aking ninuno na si Seth kung saan lumitaw ang isang bagong linya ng kabanalan. Ang sangkatauhan noon ay nasa isang sangandaan.
nahahati sa pagitan ng mga inapo ni Cain at ni Seth. Kasabay ng paglago ng populasyon sa mundo, tumaas din ang paglaganap ng kasalanan na nagpapakita ng sarili sa kalupitan, panlilinlang, pagnanakaw at maging sa pagpatay ng tao sa kapwa. Noong panahong iyon, ang mga tao ay nagtatamasa ng kamanghamanghang haba ng buhay, madalas na umaabot ng daan-daang taon. Iba ang panahon noon, isang panahon kung saan malalim ang koneksyon ng sangkatauhan sa kanyang pinagmulan at ang mundo ay tila bata at puno ng sigla. Si Adan, ang unang tao, ay nabuhay ng 930 taon. Oo, halos isang milenyo. Namana rin ng kanyang mga anak ang pambihirang tagal ng buhay na ito. Si Seth, halimbawa, ay nabuhay ng 912 taon at si Enosh, ang kanyang anak, ay umabot ng 905 taon. Sa bawat salinlahi, ipinasa ng mga lalaking ito ang kanilang kaalaman sa pagsasaka, pangangalaga ng mga hayop at koneksyon sa Diyos sa kanilang mga inapo. Natatangi ang genealogical na linya na ito. Dala nila ang diwa ng orihinal na ugnayan sa pagitan ng sangkatauhan at ng mga nahulog na anghel. Ngunit sa kabila ng kanilang mahabang buhay at malawak na karunungan, hindi sila nakaligtas sa mga karaniwang hamon ng tao tulad ng paninibugho, galit at minsan karahasan. Ngunit may isang lalaking nangibabaw sa lahat, ang aking lolo sa tuhod, si Enoch. Si Enoch ay kilala bilang ang lalaking sa aming pamilya na hindi nakaranas ng kamatayan. May malalim at tapat na pag-ibig siya para sa banal na ipinakita niya sa pamamagitan ng walang kapantay na katapatan at matinding debosyon. Dahil sa kanyang debosyon, naging daluyan si Enoch ng kapangyarihang banal na nakaranas ng kamanghamanghang mga pagpapakita ng kapangyarihang iyon sa kanyang buhay. Kapansin-pansin, ang pananampalataya ng aking lolo sa tuhod ay napakatatag, kaya madalas niyang mahulaan ang mga pangyayari sa hinaharap ng may pambihirang katumpakan. Sa katunayan, hinulaan niya ang darating na banal na paghuhukom bago pa man ito mangyari. Laging inaasahan ang paghatol ng Panginoon sa sangkatauhan. Sa edad na 65, nagkaroon si Enoch ng isang anak, si Methuselah, na siyang aking lolo. Ang kapalaran ni Methuselah ay tila nakatali sa akin sapagkat ang kanyang pangalan ay nangangahulugang kapag siya'y namatay, may mahalagang mangyayari. Sa paglipas ng panahon, nagsimulang mabuo ang mga komunidad ng mga tribo at angkan. Bawat isa ay sinusubaybayan ang kanilang pinagmulan pabalik sa isa sa mga orihinal na patriarka. Ang mga grupong ito ay nagsimulang maghanap ng mga bagong lupaing mapagpapalagian. Habang lumalaki ang populasyon, gayon din ang kanilang mga pangangailangan at ambisyon. Ang mga tradisyonal na gawain tulad ng pagpapastol at pagsasaka ay hindi na sapat upang matugunan ang kanilang pamumuhay. Kaya nagsimula silang humanap ng mga bagong paraan ng pamumuhay. Lumawak ang mga pamilya sa mga tribo at nagsimulang kumuha ng iba't ibang tungkulin at hanap buhay ang mga tao. Mula sa mga bihasang manggagawa hanggang sa mga iskolar. Ang mga pagbabagong ito ang unang senyales ng ebolusyon patungo sa sibilisasyon, habang ang mga tao ay nag-organisa sa mas komplikadong mga estruktura ng lipunan kung saan ang bawat isa ay nag-aambag ng natatanging kasanayan at talento sa komunidad. Ngayon, 10 salinlahi matapos si Adan, patuloy kaming humaharap sa mga hamon sapagkat nananatiling tigang ang lupa mula nang isumpa ito kay Adan. Palagi ang mahirap para sa mga tao sa aming panahon ang makakuha ng pagkain at magbigay para sa kanilang mga pamilya. Ang aking ama, si Lamech, ay nabuhay ng 182 taon bago nagkaroon ng anak. Ako, pinangalanan niya akong Noah sapagkat inaasahan na ako ay magdudulot ng aliw at ginhawa sa aming mga tao na nagtatrabaho sa sinumpang lupain sa hirap. Iyon ang aking layunin. Ipinanganak ako upang magdala ng ginhawa.
Naging isang mapanganib na lugar ang mundo. Ang mga Nephilim ang nagdomina sa lupa. Sa magulong sitwasyong ito, lumitaw ang isang pambihirang kababalaghan. Ang mga Nephilim ay hindi mga ordinaryong nilalang. Sila ay may napakalakas na lakas at higante sa laki, ngunit ang kanilang presensya ay lalong nagpabigat sa mga pandaigdigang suliranin. Sila ay hinahangaan, kinatatakutan at maging sinasamba na naglalayo sa mga tao mula sa tunay na Diyos na lumikha sa kanila. Ang kanilang nakakatakot na presensya ay ginagawang kaakit-akit sila, bagaman sila ay bahagi ng mundong palubog sa mas malalim na kasamaan at kasalanan. Habang lumalaki ang populasyon ng tao at mas marami pang mga babae ang ipinapanganak, nagsimulang umusbong ang mga madilim na puwersa sa sangkatauhan. Ang mga anak ng Diyos na naaakit sa kagandahan ng mga anak na babae ng tao ay pumili ng mga asawa mula sa kanila ayon sa kanilang kagustuhan. At sino ang mga anak ng Diyos na ito? Tulad ng aking nabanggit, sila ay mga nahulog na anghel. Ang mga anghel na ito ay bumaba sa lupa at nagkaanak ng mga Nephilim o mga higante. Ang mga bumagsak ay kinorap ang buong mundo. Ang mga rebelde na anghel na ito ay nagnanais ng mga babaeng tao. Higit pa rito, may mga higante sa lupa noong mga panahong iyon, ang resulta ng hindi natural na ugnayan sa pagitan ng mga anak ng Diyos at mga babaeng tao. Sila ang mga kilalang bayani ng nakaraan, mga taong bantog. Ito ang mundong aking kinalakihan, isang mundo ng mga higante at Nephilim, isang mundo na pinahihirapan ng kasamaan. Noon, nakita ng Panginoon na napakalaki ng kasamaan ng sangkatauhan sa lupa at ang bawat kaisipan at layunin ng puso ng tao ay palaging nakatuon sa kasamaan. Hindi na naging isang lugar ng kapayapaan at kabutihan ng mundo. Sa halip ay naging entablado na pinaghaharian ng kasalanan, karahasan at moral na pagbulusok. Isipin ng isang madilim na mundo kung saan ang bawat isa ay sinasakmal ng walang katapusang pagnanasa. Walang tigil na hinahabol ang sariling interes na walang pakialam sa kapakanan ng iba. Ang mga konsepto tulad ng katapatan, integridad at kabutihan ay hindi lamang hindi pinahahalagahan, kundi madalas na hindi nauunawaan. Sa halip, panlilinlang at pandaraya ang karaniwang ginagamit upang makamit ang mga personal na layunin. Ang lipunan ay pinamumunuan ng matinding pag-iisip na sariling sikap, isang bawat isa para sa sarili na mentalidad, kung saan ang pagkakaisa at pagkakapit-bisig ng komunidad ay pinapalitan ng makasariling hangarin at kasamaan. Sa ganitong kapaligiran, ang mga pamilya ay hindi nagiging kanlungan ng pagmamahal at suporta, kundi nagiging larangan ng panlilinlang at pagtataksil. Hindi nagpoprotekta ang mga kapitbahay sa isa't isa, kundi nagiging paraan upang pagsamantalahan ang bawat isa. Ang pamahalaan ay hindi mga haligi ng katarungan, kundi nagiging halimbawa ng pang-aapi na nagtataguyod ng dominasyon ng malalakas sa mahihina. Sa gitna ng realidad na ito, nakita ng Diyos ang malalim na kasamaan ng sangkatauhan, ang espiritual at moral na pagkabulok nito, at naramdaman niya ang matinding panghihinayang sa kanyang nilikha. Ang sangkatauhan na minsan ay hiyas ng kanyang paglikha ay lubos ng naligaw. Sa halip na mamuhay ng may pagkakaisa at paggalang, pinayagan ng mga tao na kainin sila ng karahasan, kasamaan at kasinungalingan. Tiningnan ng Diyos ang kanyang mga nilikha at napuno siya ng matinding kalungkutan. Nakadama siya ng sakit na lampas sa kayang unawain ng tao. Isipin ng isang ama na wasak ang puso dahil sa mga aksyon ng suwail na anak, ngunit sa mas malawak na antas. Sa gitna ng kanyang napakalaking dalamhati, nagpasya ang Diyos na gumawa ng matinding hakbang. Pinili niyang burahin mula sa ibabaw ng lupa ang sangkatauhang kanyang nilikha, kabilang ang mga tao, mga hayop
mga gumagapang na nilalang at mga ibon sa langit, sapagkat labis siyang nasasaktan sa mga kasalanan ng sangkatauhan at nagsisi siya sa pagkakalikha sa kanila. Napakalalim ng pagkadismaya niya sa mga aksyon ng kanyang mga nilalang na wala na siyang ibang nakikitang paraan upang maibalik ang kaayusan sa isang mundong lulubog na sa kaguluhan. Hindi habang buhay na magtitiis ang Espiritu ng Panginoon sa tao. Ang panahon ng paghatol ay nalalapit na. Sa kabutihang palad, nakasumpong ako ng pabor sa mga mata ng Panginoon at ako ay naligtas sa pamamagitan ng kanyang mapagpalang biyaya. Ang bawat kaisipan ng tao ay patuloy na nakatuon sa kasamaan. Ito ay nagpapakita ng marami. Wala ni isang bahagi ng kalikasan ng tao ang hindi nadungisan ng kasalanan. Ang mundo ay nasa isang estado kung saan mabilis na dumarami ang populasyon, laganap ang kasamaan at malawak ang aktibidad ng demonyo. Ang kasamaan ang nangingibabaw sa puso ng tao at ang katiwalian at karahasan ay naghari ng walang hadlang. Sawa na ang Diyos sa sitwasyong ito. Pagkatapos tiningnan ako ng Diyos, nakita niya ako bilang isang matuwid na tao, kakaiba sa aking mga kapanahon. Pinanatili ko ang malapit na ugnayan sa Diyos at tapat na sinunod ang kanyang mga daan. Hindi tulad ng karamihan noon, pinanatili kong malaya ang aking sarili mula sa katiwaliang sumisira sa lupa. Ako at ang aking pamilya ay hindi nakibahagi sa mga kasalanang kasama ang mga bumagsak na anghel. Bagaman, hindi ako perpekto tulad ng Diyos, ginawa ko ang aking makakaya upang sundin ang kanyang mga utos at mabuhay ayon sa kanyang kalooban. Ang aking pamilya ay binubuo ng 3 anak kong sina Shem, Ham at Japhet. Sinunod ko ang mga utos ng Diyos hanggat kaya ko at naunawaan ko. Sa isang henerasyong pinaghaharian ng kasalanan at pagkabulok, ako ay namukod bilang malinaw na halimbawa ng kabutihan. Ang aking buhay ay napuno ng walang kapintasang pagsunod at pinanatili ko ang isang malapit at malalim na relasyon sa Diyos, tulad ng ugnayang mayroon ang aking lolo sa tuhod na si Enoch. Habang ang iba ay nagpapakasasa sa makamundong pagnanasa, natagpuan ko ang kagalakan sa paglilingkod at pagsunod sa Panginoon. Bawat sandali ng aking buhay ay isang patunay ng pag-ibig at katapatan ng Diyos, at taos-puso kong pinahahalagahan ang pagkakataong makalakad kasama niya sa bawat hakbang. Kinonsidera ako ng Diyos bilang isang matuwid na tao. Sa paningin ng Diyos, ang sangkatauhan ay lubos na nagdusa sa moral at espiritual na pagkabulok, at ang mundo ay puno ng karahasan, paghamak, galit, agresyon at hindi mapigilang pagnanasa sa kapangyarihan. Dahil sa ganitong katiwalian at karahasan sa lupa at sa lawak ng kasamaan, ipinaalam ng Diyos sa akin na ibibigay niya ang kanyang hatol sa mga makasalanan kasama ang mundo. Binalaan niya ako. Ako'y magtatapos ng lahat ng nilalang sapagkat ang lupa ay puno ng karahasan dahil sa kanila. Wawasakin ko sila at ang mundo. Ipinakita nito ang isang seryoso at laganap na problema sa mundo. Sa kritikal na sandaling iyon, habang lumalaganap ang katiwalian at ang banal na hatol ay papalapit na, nakatanggap ako ng pahayag mula sa Diyos na naglalayong iligtas ako at ang aking pamilya. Sa kabila ng madilim na hinaharap, lumitaw ang liwanag ng pag-asa sa anyo ng banal na biyaya. Sa halip na ganap na lipulin ang sangkatauhan, pinili ng Diyos na panatilihin ang isang maliit na natitira. Hindi ko nararapat ang biyayang ito. Basta ko na lamang itong natagpuan, hindi maaaring kitain ang biyaya. Ito ay natutuklasan ng mga naghahanap nito. Sabi nga, ang biyaya ay lalong nagiging sagana kung saan dumarami ang kasalanan, at ganoon ang naging kaso sa akin. Inutusan ako ng Diyos, gumawa ka ng isang arka mula sa kahoy ng gopher. Nilinaw nito na ito ang aking gawain. Hindi ko ito maaring ipasa sa iba para paghandaan ang darating na baha.
Binigyan ako ng Diyos ng detalyadong tagubilin upang gumawa ng iba't ibang mga kompartamento sa arka, kabilang ang mga kulungan, tirahan ng hayop, pugad, hawla, at mga seksyon upang tahanan ang lahat ng uri ng hayop kasama ang kanilang mga pagkain. Inutusan din niya akong balutan ang loob at labas ng bawat espasyo ng alkitran, isang natural na material na ginagamit upang gawing hindi tinatablan ng tubig ang kahoy. Ang teknikong ito ay napatunayang isang mabisang paraan ng pagpreserba na nagpapahintulot sa arka na makaligtas sa baha sa mahabang panahon. Ang tibay ng arka ay maaaring may mas mataas na layunin bilang isang paalala ng nakaraang hatol at bilang babala sa isang hinaharap na hatol. Binigyan ako ng Diyos ng eksaktong mga sukat ng arka. Dapat itong 300 siko ang haba, 50 siko ang lapad, at 30 siko ang taas, katumbas ng 400 at 50 talampakan ang haba, 75 talampakan ang lapad, at 45 talampakan ang taas. Ang mga sukat ng arka ay kahalintulad ng isang 30 palapag na gusali, mga 400 at 50 talampakan ang haba, humigit kumulang 100 at 50 metro. 75 talampakan ang lapad, mga 25 metro, at 45 talampakan ang taas, mga 15 metro. Hindi angkop ang disenyo sa isang tradisyonal na barko kundi isang malaking balsa na dinisenyo upang lumutang kaysa maglayag sa partikular na destinasyon. Ang isang arka sa diwa ay isang malaking kahon, hindi isang karaniwang sasakyang pandagat. Ito ay makikita sa hugis nitong kahon. Kinakailangan ang isang bintana upang masiguro ang liwanag at ventilasyon na inilalagay isang siko, 18 pulgada, mula sa itaas. Ang pintuan ay matatagpuan sa gilid ng arka at ito ay magkakaroon ng 3 palapag, mas mababa, gitna at itaas na deck. Sa kabila ng simpleng hugis kahon ng arka, ang istruktura nito ay kahanga-hanga sa laki. Sa itaas, mayroon itong bukas na isang siko ang lapad, na humigit kumulang 18 pulgada o kalahating metro. Isang bintana ang inilagay sa bahaging ito na nagbibigay ng tanawin sa labas. Ang bintanang ito ay may takip na maaaring buksan at isara na nagbibigay ng kakayahang kontrolin ang liwanag at hangin na pumapasok sa arka. Habang sinimulan kong buuin ang napakalaking arka, hindi ko mapigilang magtanong tungkol sa dahilan ng napakalaking gawaing ito. Inutusan ako ng Diyos na gawin ang sasakyang ito at ipinahayag niya na malapit nang dumating ang hatol sa lupa. Subalit sa oras na iyon, wala akong pag-unawa sa tunay na kahulugan ng kanyang mga salita at hindi ko maisip ang layunin ng gayong napakalaking barko. Ang alam ko lang ay kailangan kong magtiwala sa plano ng Diyos at sundin ang kanyang mga tagubilin. Dati, nakatanggap ako ng malinaw na mensahe mula sa Panginoon. Kailangan mong itayo ito. Sinunod ko ang kanyang mga tagubilin ng eksakto. Kalaunan, inihayag pa ng Diyos ang mga detalye ng kanyang plano na binalaan ako. Magpapadala ako ng baha ng tubig sa lupa upang puksain ang lahat ng may buhay sa ilalim ng langit. Ang bawat nilalang na may hininga ng buhay ay mamamatay. Ang lahat ng nasa lupa ay mamamatay. Natagpuan kong may pananagutan ako na makibahagi sa pinakamatinding hatol at sa pinakamalaking akto ng kaligtasan na nakita ng mundo. Ito ay isang sandali ng pambihirang responsibilidad at layunin. Ipinangako ng Diyos na magtatatag siya ng isang tipan sa akin at tiniyak niya na sa kabila ng matinding hatol na paparating, ako at ang aking pamilya ay papasok sa arka. Kaya't ipinagkatiwala sa akin ng Diyos hindi lamang ang aking sariling kaligtasan, kundi pati ang pagpapanatili ng bawat uri ng hayop upang ang mundo ay muling mapuno ng tao at hayop pagkatapos ng baha. Pagkatapos ay sinabi ng Diyos,
lahat ng may buhay sa lupa ay mamamatay, ngunit magtatatag ako ng isang tipan sa iyo. Papasok ka sa arka kasama ang iyong 3 anak na lalaki, ang iyong asawa at ang mga asawa ng iyong mga anak. Mula sa bawat uri ng buhay na nilalang sa lupa, magdala ka ng 2 pares, lalaki at babae, kasama mo sa arka. Kasama dito ang lahat ng uri ng mga ibon, hayop at mga gumagapang na nilalang sa lupa, bawat isa ayon sa kanyang uri. Lalapit sila sa iyo upang mapanatili mong buhay ang mga ito. Dapat ka ring magtipon ng lahat ng uri ng pagkaing maaaring kainin. Kolektahin at itabi ito upang ito ay makapagpapanatili sa iyo at sa kanila. Inutusan din ako ng Diyos na magtipon ng mas maraming pagkain hanggat maaari. Sapat ito upang pakainin ako at lahat ng mga hayop. Gagawin nitong isang kanlungan ng arka para sa humigit kumulang 35,000 pares ng iba't ibang uri. Alam mo ba na ang karaniwang laki ng isang hayop sa lupa ay mas maliit kaysa sa isang tupa? Sa katunayan, ang arka ay may sapat na espasyo upang magdala ng kabuuang 136,160 tupa gamit ang kalahati lamang ng kapasidad nito. Nagbigay ito ng sapat na puwang para sa iba pang mahahalaga tulad ng pagkain, tubig at tirahan para sa lahat ng sakay. Kamangha-mangha ang sukat at kapasidad ng isang pambihirang sasakyang pandagat na tulad nito. Pinili ako ng Diyos bilang tagapaghatid ng kanyang plano. Isiniwalat ang kanyang layunin na wasakin ang tiwaling mundong ito sa pamamagitan ng baha. Sa ngayon, tangan ko ang lihim na kaalaman ng Panginoon. Ginawa ko ang lahat ayon sa utos ng Diyos. Sinunod ko ang kanyang mga tagubilin ng may buong pananampalataya at debosyon. Ako ay masigasig at determinadong isagawa ang kalooban ng Diyos nang walang pag-aatubili o pagdududa. Hinarap ko ang maraming hamon na nagpahaba at nagpalubha sa proseso. May mga kasama akong tumulong. Kasama ko pa noon ang aking lolo na si Methuselah at ang aking ama na si Lamech. Inutusan ako ng Panginoon, dapat kang magdala ng 7 pares ng bawat malinis na hayop, lalaki at babae, at ng mga maruruming hayop, 1 pares, lalaki at babae. Dapat ka ring magdala ng 7 pares ng bawat ibon sa himpapawid, lalaki at babae, upang mapanatili ang kanilang mga inapo sa lupa. Sa loob ng 7 araw, magsisimula akong magpadala ng ulan sa lupa sa loob ng 40 araw at 40 gabi at buburahin ko mula sa ibabaw ng lupa ang bawat nilalang na aking nilikha. Kaya't ginawa ko ang lahat ayon sa utos ng Panginoon. Tinanggap ko ang dakilang gawain na ito at nagpatuloy ng may pagsunod. Kinailangan nito ng napakaraming materyales at maraming taon, ngunit hindi ako lumihis mula sa mga direksyon ng Diyos. Bilang isang mangangaral ng katuwiran, ipinahayag ko ang mensaheng ito sa mga tao. Ang aking pamilya at ako ay gumugol ng halos 120 taon sa paggawa ng arka. Sa loob ng mahabang panahong ito, nagkaroon ako ng pagkakataong makihalubilo sa mga tao sa paligid ko at ipaliwanag ang layunin ng paggawa ng arka. Ang aking pagsunod ay nagsilbi rin upang isakdal ang makamundong ugali at patibayin ang pamana ng katuwirang natamo sa pamamagitan ng pananampalataya. Ang kwentong ito ay binabalot ng pagsuway at paghihimagsik laban sa katotohanan. Sa kabila ng mga babala ng nalalapit na panganib, pinili nilang ipagwalang bahala ang mensahe at tinanggihan ang proteksyon ng arka sa panahon ng laganap na kawalan ng pananampalataya. Ang aking mensahe ay hindi lamang mga salita. Ang mismong pagtatayo ng arka ay isang patutuo ng aking pagtalima sa katuwiran. Bawat hampas ng martilyo at pako na itinulos sa kahoy ay nagsilbing paalala sa mga tao na dapat silang magsisi at magbalik sa katuwiran bago pa mahuli ang lahat. Ang arka ay lumampas sa simpleng istrukturang pisikal nito upang maging isang makapangyarihang simbolo ng nalalapit na paghatol. Binaliwala ng aking mga kapanahon ang mensahe na maaaring nagbigay sa kanila ng kaligtasan.
Nagpatuloy ang kanilang buhay ng normal, puno ng kasiyahan at kalayawan. Nagpista ang mga tao, uminom, nagdiwang ng kasal at nagtampisaw sa kanilang mga kasiyahan habang ipinagwawalang bahala ang Diyos. Ngunit sa wakas, dumating ang araw nang pumasok ako sa arka at ang kalangitan ay nagpakawala ng isang di mapipigilang ulan na lumipol sa bawat nilalang na abalang hindi nakinig sa babala. Sa loob ng 120 taon, inialay ko ang aking buhay sa pagpapahayag ng katuwiran sa masa, umaasang magbigay inspirasyon upang magbago ang kanilang mga puso at isipan. Sa kasamaang palad, tila ang aking mga salita ay hindi nagkaroon ng epekto na aking inaasahan. Hindi ito napansin at hindi pinansin. Nagtataka ako kung kailan nila pagbubuksan ang kanilang mga puso at pipiliing sundan ang daan ng katuwiran na sinikap kong ipakita sa kanila. Ang arka ay itinayo 600 taon matapos ipagkaloob ng Diyos sa sangkatauhan ang katalinuhan at kakayahang mag-imbento. Sa mga haba ng buhay na halos umaabot ng 1,000 taon, ang mga tagumpay ng mga dakilang imbentor ng mundo bago ang baha ay kamangha-mangha. Ang aming kakayahang magtayo ng mga lungsod, gumawa ng mga instrumentong pangmusika at magtrabaho sa mga metal ay umabot sa rurok ng industriya. Ang pagtatayo ng arka ay isang napakalaking gawain na nangangailangan ng napakalaking pisikal na pagsisikap, malaking puhunan at walang katapusang pasensya. Ang proseso ay puno ng panganib at kawalang katiyakan. Sa paningin ng iba, ang aking proyekto ay maaring tila kabaliwan o pag-aaksaya ng oras. Sa loob ng mga dekada ng pagtatayo ng arka, tiniis ko ang pangungutya at mga biro mula sa mga nasa paligid ko. Gayunpaman, nanatili akong matatag sa aking pananampalataya at nagpatuloy sa pagtatayo ng arka. Alam kong ginagawa ko ang aking tungkulin at layunin. Ang aking tungkulin ay sundin ang mga utos ng Diyos at magtiwala sa Kanya upang ipagkaloob ang mga kulang sa akin, kabilang ang karunungan na kinakailangan upang bumuo ng isang matibay na sasakyang pandagat at tapusin ang proyekto sa tamang oras. Isipin kung ano ang aking naramdaman nang sa wakas ay natapos ang arka. Ngunit sa panahong iyon, nawalan ako ng ama. Hindi siya makakasama upang masaksihan ang baha. Sa paglipas ng mga taon, maging ang propetang si Enoch ay umalis. Ang aking ninuno na si Enoch ay hindi sasama sa akin sa paglalakbay na ito sapagkat tinawag siya ng Diyos. Ang kanyang mga salita ay napakahalaga, kaya siya ay kinuha mula sa mundong ito nang hindi nakaranas ng kamatayan. Siya ay nawala sapagkat siya ay kinuha ng Diyos. Ang aking mga ninuno ay pumanaw na. Hindi nila masasaksihan ang sakunang aking kakaharapin. Sa wakas, dumating ang araw na magtatapos ang panahon ng aking mga kababayan, ang aking panahon. Ang mga kasamahan kong lumaki ay haharapin ang kanilang wakas. Pagkatapos ay inutusan ako ng Panginoon, pumasok ka sa arka, ikaw at ang buong pamilya mo, sapagkat ikaw lamang ang natagpuan kong matuwid sa henerasyong ito. Nakagagaan ng loob ang malaman na kasama ko ang Diyos sa loob ng arka. Hindi lamang niya inutusan akong pumunta sa arka kundi pumasok dito, nangangahulugang siya mismo ay naroon. Handang tanggapin ako at ang aking pamilya sa dakilang sasakyang ito na magsisilbing kanlungan habang ang natitirang bahagi ng mundo ay mapapahamak sa baha. Ito ay isang hindi malilimutang sandali, isa na mananatiling nakaukit sa aking alaala magpakailanman. Habang nakatayo ako sa loob ng arko, napapaligiran ng mga hayop at ang palaging presensya ng Diyos, ang tanging mga tao na kasama ko ay ang aking pamilya. Maaring maisip mo ang lungkot ng pagkawala ng lahat ng kakilala mo. Ginawa ko ang lahat ng aking makakaya, binalaan ko sila ng matagal. Ngayon, mawawala ang lahat sa labas ng aking pamilya. Ngayon, hahatulan ang lahat.
Napuno ang hangin ng tunog ng libu-libong nilalang, bawat isa ay may sariling natatanging ingay. Pagkatapos ng mga taon ng matinding pagtatrabaho, sa wakas ay nakalap namin ang ilang mga hayop. Binigyan sila ng Diyos ng kamanghamanghang likas na pangmigrasyon. Ito ang pinakamalaki at pinakakumpletong koleksyon ng mga hayop na naipon, hindi sa pamamagitan ng kamay ng tao. Tanging kapangyarihan ng Diyos ang makakagawa ng ganitong bagay. Pumasok sila ng pares sa arko. Walang kahirapan ng Diyos sa pagpapasunod sa mga hayop sa kanyang utos. Ito ay walang alinlangan, isang natatanging sandali. Wala na ang aking ama upang masaksihan ito. Pumanaw siya 5 taon lamang ang nakalipas. Maaring hinintay ng Diyos na pumanaw sina Enoch, Methuselah at Lamech bago padalhan ng baha ang mundo. Narito ako ngayon, wala ang mga lalaking may pananampalataya. Kinilala rin ng Diyos ang aking katuwiran. Inialay ko ang mga taon bago ang baha sa masigasig na pagsunod. Hindi ko lamang pinaniwalaan ang paparating na baha. Sinunod ko rin ang mga utos ng Diyos bilang paghahanda rito. Nang matanggap ko ang utos na pumasok sa arko, pinanood ako ng mga tao at nagbubulungan habang dumaraan ako. Naririnig kong tinutukso nila ako, sinasabing, "Baliw na Noe." Lahat ay kumbinsidong walang magaganap na baha. Paano nga ba mangyayari iyon? Gayunman, tulad ng isinasaad ng Biblia, dumating nga ang baha. Iningatan ako ng Panginoon sa loob ng arko. Ang mismong pinto na nagsara para sa iba ay ang nagprotekta sa amin sa loob. Ang tubig na sumira sa mundo ang siya ring nagtaas ng aming barko. 600 taon ako nang bumuhos ang tubig baha sa lupa, tinakpan ito ng buo. Kaya't ang aking mga anak na lalaki, ang aking asawa at ang mga asawa ng aking mga anak ay sumilong sa arko upang makaligtas sa mapaminsalang tubig. Mula sa lahat ng mga nilalang, mula sa malinis at hindi malinis na hayop, sa mga ibon at mga gumagapang sa lupa, sila ay pumaroon ng pares, lalaki at babae, ayon sa utos ng Diyos sa akin. At pagkatapos ng 7 araw, pinalabas ng Diyos ang ulan at binaha ang mundo. Sa aking 600 taon, sa 17 araw ng 2 buwan, bumuka ang mga bukal ng kalaliman at nabuksan ang mga bintana ng kalangitan. Bumagsak ang ulan sa lupa sa loob ng 40 araw at 40 gabi. Ang aking pamilya, ang mga hayop at ako ay pumasok sa arko, naghihintay ng 7 araw bago nagsimula ang ulan. Ang gawaing ito ay isang tunay na pagsubok ng pananampalataya pagkatapos ng higit sa 100 taong paghahanda. Sa pagtatapos ng linggong iyon, pinakawalan ng mga bintana ng langit ang kanilang mga daluyong at bumuka ang mga bukal ng kalaliman. Umakyat ang mga tubig mula sa lupa na nagdulot ng matinding mga geological na kalamidad. Ang 40 araw at 40 gabing ito ay isang panahon ng pagsubok at paglilinis bago kami makapasok sa isang bagong daigdig. Sa araw na iyon, kami nina Shem, Ham, ang aking mga anak, ang aking asawa at ang 3 asawa ng aking mga anak ay pumasok sa arko. Sinamahan kami ng lahat ng mga hayop, bawat isa ayon sa kanilang uri, mga hayop sa kabukiran, mga gumagapang na nilalang, at lahat ng uri ng ibon. Kaya't pumasok kami ng pares-pares, lahat ng may hininga ng buhay sa kanila. Pumasok kami, lalaki at babae ng bawat uri, ayon sa utos ng Diyos. At isinara ng Panginoon ang pinto sa aming likuran. Ang lahat ay inihanda ayon sa mga itinagubili ng Panginoon. Nakahanda na ang lahat para sa malaking baha na ibubuhos ng Diyos sa lupa. Hindi ko kailangang isara ang pinto para sa kaligtasan ng iba. Ang Diyos mismo ang gumawa nito. Karaniwan tayong humahatol kung sino ang nararapat na maligtas, ngunit dapat nating iwan sa Diyos ang desisyong iyon. Iniwan niya ang pinto na bukas hanggang sa huling sandali, at sa huli, siya ang nagsara nito. Kapag nasilyuhan na,
Ang arko ay kumakatawan sa kaligtasan para sa akin, habang para sa natitirang mundo, ito ay nangangahulugang pagkondena. Ang mga naiwan sa labas ng arko ay nawalan ng lahat ng pagkakataon para sa pagtubos. Pagkatapos ng 120 taon, tumigil na ang Diyos sa pagsisikap na hikayatin ang sangkatauhan. Sa kabila ng pintong iyon ay tanging kamatayan, ngunit sa loob ng arko may ganap na kapayapaan. Tumagal ang baha ng 40 araw at 40 gabi, dahilan upang tumaas ang tubig at buhatin ang arko na lumutang sa ibabaw ng lupa. Patuloy na lumakas ang mga tubig at tumaas hanggang sa natabunan ang lahat ng matataas na bundok sa ilalim ng kalangitan. Sa katunayan, ang tubig ay tumaas ng 25 sa ibabaw ng pinakamataas na tuktok, tinatakpan ang lahat ng bundok. Lahat ng may buhay sa lupa ay nalipol, mga ibon, mga hayop sa kabukiran, mga alagang hayop, mga mababangis na nilalang, lahat ng gumagapang sa lupa at lahat ng tao. Ang bawat bagay sa tuyong lupa na may hininga ng buhay ay nawasak. Pinuksa, inalis at winasak ng Diyos ang bawat anyo ng buhay sa lupa, mula sa mga tao hanggang sa mga hayop, mga reptilya at mga ibon ng kalangitan. Lahat ay binura mula sa mundo. Tanging ako at ang mga kasama ko sa arko ang nakaligtas. Ito ay isang baha na sumakop sa buong planeta. Mahirap isipin ang dami ng ulan na bumagsak, sapat upang matakpan ang mga bundok ng buo. Sa kabila ng mga pagdududa at kawalan ng paniniwala ng marami, pinatunayan ng Diyos ang kanyang katapatan at tinupad ang kanyang salita. Pagkatapos ng 120 taon, tumagal ang baha ng 100 araw bago nagsimulang humupa ang tubig. Sa gitna ng kalamidad at paghatol, ang aking pamilya at ako ay ligtas sa loob ng arko, protektado mula sa unos. Pagkatapos ay bumaling ang Diyos sa amin. Naalala niya ako, bawat nilalang na may buhay, at lahat ng mga hayop na kasama ko sa arko. Siya ay magdudulot ng malaking pagbabago sa aming buhay. Nagpadala siya ng hangin sa ibabaw ng lupa at nagsimulang humupa ang tubig. Ang Diyos ay laging nariyan at iniingatan ako araw-araw sa loob ng arko. Ngunit dumating ang isang sandali na para bang bumaling muli ang kanyang atensyon sa aking kalagayan. Parang naalala niya akong muli pagkatapos ng matagal na pananatili sa loob ng arko. Sa tamang panahon, inisip ako ng Diyos. Sa harap ng isang likas na kalamidad tulad ng baha, karaniwan ng makaramdam ng kawalang pag-asa at pagkabigla. Ngunit kailangan nating tandaan na ang makapangyarihan, lumikha ng malawak na universo at ng ating planeta, ay may kapangyarihang pahupain ang pinakamalakas na tubig. Ang kanyang karunungan at kapangyarihan ay higit pa sa kaya nating unawain, at siya ay may kakayahang harapin ang anumang hamon, gaano man ito nakakatakot. Ang lakas ng kalikasan ay nakakatakot, ngunit dapat nating tandaan na para sa banal na kapangyarihang naghahari sa ating mundo, walang imposible. Habang humuhupa ang tubig baha, ang arko ay humimpil sa bundok Ararat. Isipin ang tagpong ito, isang kahangahangang kabundukan na ang hilaga at silangang bahagi ay umaangat mula sa malawak na kapatagan ng Ilog Aras na umaabot sa taas na 3,300 metro sa ibabaw ng dagat. Mula sa timog kanluran, ang mga bundok ay umaakyat mula sa isang kamanghamanghang kapatagan sa nakakalulang taas na 5,500 metro sa ibabaw ng dagat na may tinatayang diameter na 40 kilometro. Ang bundok Ararat ay isang tunay na likas na himala, kayang humanga ang sinuman sa kagandahan at kadakilaan nito. Ararat, ang tunay na pinagmulan ng sangkatauhan, ang ating orihinal na hardin. Ang mga kalangitan ay kumulog at ang malalalim na bukal ay bumukas, nagpapakawala ng rumaragasang tubig sa lupa. Sa loob ng walang humpay na 115 araw, ang ulan ay hindi nagbigay ng pahinga.
na tila gustong lamunin ang lahat ng may buhay. Ngunit sa isang milagrosong paraan, ang tubig ay nagsimulang humupa, unti-unting ipinapakita ang mga anyo ng mundo na natakpan. Sa ika-17 araw ng ika-7 buwan, ang arko ay humimpil sa mga kahangahangang bundok ng Ararat na nagsisilbing simbolo ng pag-asa sa gitna ng pagkawasak. Sa paglipas ng panahon, patuloy na bumaba ang antas ng tubig at sa wakas, sa unang araw ng ika-10 buwan, ang mga tuktok ng bundok ay lumitaw sa abot-tanaw, nagbabadya ng muling pagsilang ng buhay sa lupa. Huminto na rin ang patuloy na pag-ulan, bagaman na natiling malinaw ang kapangyarihang nagdulot nito. Ito ay ang banal na pamamahala ng Diyos na siyang nagtakda ng daloy at paghinto ng ulan at ng iba pang tubig. Ang bundok Ararat, bagaman hindi mainam para sa pagbaba mula sa arko dahil sa mataas at mabundok nitong lupain, ang lugar na itinalaga ng Diyos. Kung ang kanyang kalooban ay para ang arko ay humimpil doon, ito ang perpektong lugar. Mula roon, ang mga hayop ay maaaring kumalat sa lahat ng direksyon habang ang tubig baha ay tuluyang humupa. Habang humuhupa ang tubig, isang kamanghamanghang tanawin ang naibunyag. Ang mga tuktok ng bundok na dating natatakpan sa ilalim ng tubig ay nagsimulang lumitaw. Ang pandaigdigang baha na ito ay napakalupit na pati ang mga tuktok ng bundok ay lubusang natakpan at nawala sa paningin. Ngunit habang lumilipas ang panahon at patuloy na bumababa ang antas ng tubig, muling lumitaw ang mga bundok, ipinapakita ang lakas at tindi ng epekto ng baha sa buong planeta. Pagkalipas ng 40 araw, puno ng pag-asa, binuksan ko ang bintana ng arko na itinayo ko ng may labis na pagsisikap. Sabik kong pinalipad ang isang uwak upang tuklasin kung ano ang nasa labas ng arko. Ang uwak ay walang pagod na lumipad, pabalik-balik, ikinakampay ang mga pakpak nito sa hangin hanggang sa natuyo ang tubig at lumitaw ang lupa. Maaaring nakakalipad ng matagal ang uwak nang hindi nagpapahinga, marahil dahil sa likas na pagka-scavenger nito, nakakahanap ng pahinga at pagkain sa mga lumulutang na debris. Gayunpaman, hindi sapat ang ganitong uri ng ibon. Kailangan namin ng ibon na magdadala ng balita. Matapos ang mga linggong pagkakakulong sa arko, nagpasya kaming magpadala ng isang matapang na kalapati upang tingnan kung lubusan ng humupa ang tubig. Habang lumilipad sa malawak na dagat na bumabalot pa rin sa lupa, ang paghihintay ay tila walang katapusan. Iniunat ko ang aking braso at nahuli ang kalapati, dinadala siya sa loob ng arko. Pagkatapos, puno ng pag-asa, naghihintay pa ako ng 7 araw bago siya muling pakawalan. Sa kanyang pagbabalik, ang kalapati ay may dalang sariwang dahon ng olibo sa kanyang tuka, isang palatandaan na nagsimulang humupa ang tubig. Anong nakakaantig na tagpo! Ang isang kalapati, simbolo ng kapayapaan, hindi isang hayop ng karnihan. Hindi siya lalanding hanggat hindi siya nakahanap ng tuyong ligtas na lupa. Sa kanyang pagtitiyaga, ang kalapati ay naghintay ng tamang sandali upang makahanap ng angkop na lugar. Ipinapakita ang kanyang kadalisayan at biyaya. Ngunit hindi pa tapos. Naghintay pa ako ng 7 araw at muli siyang pinakawalan. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi na siya bumalik. Doon ko nalaman na tapos na ang aming paglalakbay at sa wakas ay nakatagpo kami ng matatag na lupa. Ang hindi pagbalik ng kalapati ay isang senyales na nagsimula na ang bagong buhay sa lupa. Kaya't ang uwak at ang kalapati ang mga unang nagsimulang mabuhay sa bagong mundong ito. Sa lalong madaling panahon, ang iba pang mga hayop ay magsisimula rin ng kanilang mga bagong buhay. Inutusan ako ng Diyos na sumakay sa arko sa isang tiyak na oras. Bagaman, hindi niya sinabi kung kailan ako lalabas. Ang pag-alam ng oras ng pagpasok ay mahalaga at tiniyak ng Diyos na nalaman ko ito.
Subalit ang oras ng paglabas ay hindi niya ipinahayag dahil hindi mahalaga na malaman ko iyon. Lagi niyang ipinapaalam sa kanyang mga tao ang tunay na makabubuti para sa kanila. Sa ika-600 taon, sa unang araw ng unang buwan, humupa na ang tubig sa lupa. Inalis ko ang takip ng arko at tumingin palabas. Nakita ko na ang ibabaw ng lupa ay tuyo. Maaari mong isipin ang pananabik sa aking puso habang hinihintay ang pagbaba ng tubig at sa wakas, pagkatapos ng pagkakakulong sa arko, nangyari ito. Ngunit nanatili pa kami sa arko ng kaunting panahon. Sa 2 buwan, sa 10 araw, ganap ng tuyo ang lupa. Pagkatapos ay inutusan ako ng Diyos na lisanin ang arko kasama ang aking asawa, ang aking mga anak at ang kanilang mga asawa. Ilabas mo ang bawat may buhay na nilalang ng lahat ng uri, kabilang ang mga ibon, mga mababangis na hayop, at lahat ng gumagapang sa lupa, upang sila'y magpakarami at magparami sa lupa. Lumabas kami, ang aking asawa, ang aking mga anak at ang kanilang mga asawa, bawat hayop, bawat gumagapang na nilalang, bawat ibon at bawat bagay na gumagalaw sa lupa, iniwan ang arko ng sama-sama sa iba't ibang anyo at uri ng pamilya. Sa sariwang alaala ng baha, pumasok ako sa arko noong 17 araw ng 2 buwan ng aking 600 taon. Sa loob ng buong taon, hinarap ko ang mga bagyong dagat hanggang sa wakas. Sa 2 buwan ng 601 taon, lumabas ako mula sa arko, puno ng tagumpay at buhay. Ito ay 1 taon ng malalim na pagbabago at nabuhay ako upang maikuwento ang istorya. Isipin ng lupa na puno ng buhay habang ang mga nilalang mula sa arko ay kumalat sa buong planeta, ibinabalik ang sigla at pagkakaibang nawala noon. Anong kamanghamanghang tanawin, habang lumalabas ako mula sa arko, tinahak ko ang isang malawak na mundo. Nagpatuloy ako at nasa aking harapan ang buong daigdig handang tuklasin ayon sa aking kagustuhan. Ang tipan ng Diyos sa akin ay selyado. Sa taimtim na debosyon, nagtayo ako ng isang marangyang altar para sa Panginoon. Maingat na pinili ang pinakamalinis at pinakamahusay na mga hayop at ibon para ihandog bilang sinunog na mga sakripisyo. Ang mga apoy ay tumaas patungo sa langit habang buong pagpapakumbaba kong inialay ang aking mga handog. Ang aking puso ay puno ng paggalang sa makapangyarihan. Ito ay isang lubhang, nakakaantig na sandali na nagdulot ng malalim na epekto sa akin. Ang huling pagsubok ng pananampalataya, isang tunay na sakripisyo, ay malapit ng matupad. Sa iilan lamang na bawat uri ng hayop sa arko, malaki ang mga maaaring maging kahihinatnan, ngunit malinaw sa akin kung ano ang kailangan kong gawin. Isinugal ko ang posibilidad ng pagkaubos ng ilang uri sa pag-aalay ng mga ito. Nauunawaan na ang mga sakripisyong may tunay na halaga ang siyang pinakamakakapagbigay lugod sa Diyos. Handa ka na ba sa isang kapanapanabik na hamon? Upang tunay na parangalan at kumonekta sa Diyos, kailangang handa tayong magbigay ng mga sakripisyong may tunay na personal na halaga. Tayo ay inaanyayahang magbigay ng bukas palad mula sa kung ano ang mayroon tayo at mag-alay ng sakripisyo ng papuri sa Kanya. Kaya't tanggapin natin ang hamon at maranasan ang kagalakan ng lubos na pagsuko sa Diyos. Ang pagpapasaya sa Diyos ay hindi lamang tungkol sa pagbibigay ng kahit ano, kundi tungkol sa pag-aalay ng mga sakripisyong may tunay na halaga sa atin. Ang Panginoon ay nakaramdam ng kalugod-lugod na amoy, isang matamis at kasiyasyang halimuyak, at kanyang naisip, hindi ko na muling susumpain ang lupa dahil sa tao, sapagkat ang mga layunin at pagnanasa ng puso ng tao ay nakatuon sa kasamaan mula pa sa kabataan, ni hindi ko na muling wawasakin ang lahat ng may buhay tulad ng ginawa ko noon. Hanggat nananatili ang lupa, ang pagtatanim at pag-aani, lamig at init, taglamig at tag-init, araw at gabi ay hindi titigil.
kay gandang pangako, ang marangyang alay ay nagpuno sa Diyos ng kagalakan. Halos tila ang napakabangong amoy ng iniihaw na karne ay pumuno sa hangin na nagudyok ng malalim na pagmamahal sa puso ng Diyos. Labis siyang nalugod na nagbigay siya ng isang dakilang pangako para sa akin at para sa buong sangkatauhan. Sumumpa ang Diyos na hindi na niya muling lilipulin ang lahat ng may buhay sa lupa sa pamamagitan ng isang baha na kasing laki nito. Ang pangakong ito ay ginawa mula sa kanyang dalisay na awa. Kinikilala na ang puso ng tao ay may pagnanais sa kasamaan mula pagkabata. Bagaman patuloy na nagkakamali ang tao, pinili ng Diyos na iligtas ang sangkatauhan mula sa ganitong sakuna. Narito, ibinuhos ng makapangyarihan ang kanyang mga biyaya sa akin at sa aking mga inapo. Pinagkatiwalaan kami ng pangangalaga sa lupa. Idineklara ng Panginoon, ang takot at pangamba sa inyo ay mapapasa lahat ng nilalang sa lupa, bawat ibon sa langit, bawat gumagapang sa lupa, at lahat ng isda sa dagat. Ipinagkaloob sila sa inyong mga kamay. Ang bawat gumagalaw na nilalang na may buhay ay magiging pagkain para sa inyo, gaya ng ibinigay ko sa inyo ang mga halamang luntian. Ibinibigay ko sa inyo ang lahat ng ito, ngunit may isang kondisyon: hindi ninyo dapat kainin ang karne na may taglay pang buhay na dugo. Ang mundo ay hindi na gaya ng dati. Sa bagong kautosang ito mula sa Diyos, nagsimula ang isang bagong panahon at ang mga posibilidad ay lumawak ng walang hangganan. Ang mga salitang ito ay umaalingaw-ngaw sa utos ng Diyos kay Adan. Magpakarami kayo at punuin ang lupa at supilin ito. Magkaroon kayo ng kapamahalaan sa mga isda sa dagat, mga ibon sa langit at bawat gumagalaw na nilalang sa lupa. Gaya ng pagtuturo kay Adan kung ano ang kakainin, malinaw na pinahintulutan akong kumain ng mga hayop. Nagpataw din ng Diyos na sa pagpatay at pagkain ng mga nilalang na ito, nararapat ang malalim na paggalang sa dugo. Ang dugo ay napakahalaga. Ito ay kumakatawan sa mismong esensya ng buhay. Kaya't hindi kataka-taka na ito ay dapat tratuhin ng may pinakamataas na paggalang, maging ito man ay dugo ng hayop o ng tao. Ito ang sumisimbolo sa ubod ng ating pag-iral. Kapag ang dugo ay nabubo, ang mismong buhay ay nawawala. Hindi ito tungkol sa pamahiin o mga mistikong paniniwala. Ito ay pagkilala sa kabanalan ng lahat ng anyo ng buhay. May ilang mga tao ang nagsanay ng pagkain ng dugo, ngunit hindi ito ang landas na itinakda ng Panginoon. Binalaan niya, tiyak na hahanapin ko ang katarungan para sa dugong nabubo. Hihingin ko ang pananagutan para sa buhay ng bawat hayop at bawat tao, at mula sa bawat kapatid ay hihingin ko ang buhay ng tao. Sino man ang kukuha ng buhay ng iba, sa kamay ng tao ang kanyang buhay ay kukunin, sapagkat ang tao ay nilikha sa larawan ng Diyos. At sa inyo sinabi niya, magpakarami kayo at magpalaganap, punuin ang lupa at palaguin ito, alinsunod sa kanyang banal na utos. Kung ang dugo ng sino man ay nabubo, kailangang isagawa ang masusing pagsisiyasat. Ito ay sapagkat nilikha ng Diyos ang tao sa kanyang sariling larawan. At dahil dito, ang buhay ng tao ay may likas na halaga at hindi maaaring kitlin ng walang kaparusahan. Ang mga salitang, sa kamay ng tao ang kanyang dugo ay mabububo, ay may malalim na mensahe. Pinapaalalahanan tayo na ang buhay ay mahalaga at dapat ipagtanggol sa lahat ng paraan. Para sa krimeng kasing bigat ng pagpatay, itinatakda ng Diyos na nararapat sa nagkasala ang pinakamataas na parusa, ang pagkitil ng kanyang buhay. Ang bigat ng banal na utos ay nagpapataw din ng katarungan para sa buhay ng bawat nilalang, kabilang ang bawat hayop, sapagkat ang Diyos ay hindi nagpapahintulot ng anumang hindi makatarungang pagpatay. Muling binigyang diin ang magpakarami kayo at magparami dahil sa pangangailangan ng panahon.
kailangang muling mapunong mabilis ang ating planeta at tayo ang may pananagutang tiyakin ang patuloy na pag-usbong ng ating lahi. Itinatag ng Diyos ang isang tipan sa sangkatauhan at sa lahat ng nilikha. Pagkatapos ay kinausap niya ako at ang aking mga anak, sinasabi, "Ngayon ay itinatag ko ang aking tipan, ang aking hindi mababasag na pangako at taimtim na pangako sa inyo, sa inyong mga inapo at sa bawat may buhay na nilalang na kasama ninyo, mga ibon, mga hayop sa kabukiran at lahat ng mga mabangis na hayop sa paligid ninyo, lahat ng nilalang na lumabas mula sa arko, bawat nilalang sa lupa. Ipinapangako ko na hindi na muling lilipulin ang lahat ng may buhay sa pamamagitan ng tubig ng isang baha, ni magkakaroon ng isa pang baha upang sirain ang mundo." Muling pinagtibay ng Diyos ang kanyang pangako na tinitiyak na hindi na niya muling wawasakin ang mundo sa pamamagitan ng isang baha. Ang pangakong ito ay muling inulit at nilinaw ang kanyang naunang tipan. Hindi itinuring ng Diyos ang pagpapadala ng baha bilang isang pagkakamali o sobrang tindi. Sa halip, ibinigay niya ang katiyakan na ang masasamang kalagayan bago ang baha ay hindi na muling mangyayari sa parehong paraan. Ipinahayag ng Diyos, ang bahaghari na ito ay magiging tanda, isang malinaw na simbolo at alaala ng taimtim na tipan na itinatag ko sa pagitan ko at ninyo at sa bawat may buhay na nilalang na kasama ninyo para sa lahat ng susunod na salinlahi. Ilalagay ko ang aking bahaghari sa mga ulap at ito ay magiging tanda ng tipan sa pagitan ko at ng lupa. Kapag nagdala ako ng mga ulap sa lupa, ang bahaghari ay lilitaw at maaalaala ko ng may kabutihang loob ang tipan sa pagitan ninyo at ko at ng bawat nilalang na may laman. Hindi na muling magiging baha ang tubig upang lipulin ang lahat ng may buhay. Kapag ang bahaghari ay lumitaw sa mga ulap, taimtim kong ipapaalala ang walang hanggang tipan sa pagitan ng Diyos at ng lahat ng nilalang sa lupa. Pagkatapos ay ipinaliwanag ng Diyos sa akin, ang bahagharing ito ay ang tanda ng tipan, isang matibay na pangakong ginawa ko sa pagitan ko at ng lahat ng anyo ng buhay sa lupa. Isipin ito, isang pambihirang tipan na ginawa hindi lamang sa pagitan ng Diyos at ng sangkatauhan, kundi kasama ang bawat nilalang na naglalakad, gumagapang, lumilipad at lumalangoy sa mundong ito. Pati na rin ang mismong lupa ay kasama sa pangakong ito dahil ang pagpapalabas ng singaw ng tubig noong baha ay nagbago sa siklo ng tubig ng daigdig. Maaring ito ang sandali kung kailan unang lumitaw ang bahaghari sa kalangitan. Pinili ng Diyos ang bahaghari bilang tanda para sa akin at sa lahat ng susunod na salinlahi ng kanyang katapatan sa tipan. Kaya't ang unang bahaghari ay nagpakita. Maisip mo kaya kung ano ang pakiramdam na masaksihan ang unang bahaghari sa ating planeta? Mas kahanga-hanga pa, pinili ng Diyos ang makulay na pagpapakitang ito bilang simbolo ng kanyang palaging pangako sa akin at sa lahat ng henerasyon sa hinaharap. Ang bahaghari ay isang pangako rin para sa iyo. Sa tuwing makikita mo ito, alalahanin mo ito. Sa tuwing makikita natin ang bahaghari, ito ay nagsisilbing makapangyarihang paalala ng patuloy na katapatan ng Diyos at ng kanyang pagtupad sa bawat pangako na ginawa niya. Tunay nga, pinapatibay ng bahagharin na ang tipan ng kapayapaang itinatag ng Diyos sa sangkatauhan ay kasing tibay at tagal ng tipan na ginawa niya sa akin at sa lahat ng susunod na henerasyon. Gayunpaman, ang tipan ding ito ay nagdala ng malalaking hamon. Noong panahong iyon, ako ang pinakamatandang tao sa mundo at isang malungkot na pangyayari ang malapit ng maganap, isa na malalim na makaaapekto sa aking mga inapo. Ang aking mga anak, sina Shem, Ham at Japheth, na kasama kong lumabas mula sa arko, ang magiging mga ninuno ng mga tao na magpapalaganap at magsasakop sa buong lupa.
Sila ang magiging pundasyon ng bagong mundo at ang aking apo na si Canaan ay susumpain dahil sa mga kaganapang naganap pagkatapos ng sakuna. Pagkatapos makaligtas sa mapaminsalang baha, lumabas ako bilang isang bagong tao, determinado na magsimula ng panibagong buhay para sa akin at sa aking pamilya. Sa muling sigla, nagsimula ako sa isang masiglang paglalakbay ng paggalugad at pagtuklas. Nagtanim ng iba't ibang pananim, kabilang ang isang kahanga-hangang ubasan na nangakong magbibigay ng masaganang ani. Ginamit ko ang mga ubas upang gumawa ng alak. Uminom ako nito, nalasing at natulog ng hubot-hubad sa loob ng aking tolda. Nakita ni Ham, ang ama ni Canaan, ang aking kahubaran at sa kasamaang palad, ibinahagi ito sa kanyang dalawang kapatid sa labas. Pagkatapos ay kumuha sina Shem at Japheth ng isang balabal. Inilagay ito sa kanilang mga balikat at lumakad ng paatras upang takpan ang aking kahubaran, iniwasan ang pagtingin sa akin. Sinasabi na si Ham na may kasiyahan ay isinalaysay ang kanyang nakita sa aking tolda. Pinili niyang gawing katatawanan ako ang kanyang sariling ama, kaya't winasak ang aking autoridad bilang isang taong may pananampalataya. Ang saloobin ni Ham ay nagpapakita ng kanyang kawalan ng respeto sa akin. Nang magising ako mula sa epekto ng alak, nalaman ko ang ginawa ni Ham, ang aking bunsong anak. Kaya't sinabi ko, sumpain si Canaan, inapon ni Ham. Siya'y magiging pinakaalipin ng kanyang mga kapatid. Idinagdag ko rin, pagpalain ang Panginoon ng Diyos ni Shem at naway paglingkuran siya ni Canaan. Naway palawakin ng Diyos si Japheth at siya'y tumahan sa mga tolda ni Shem at naway maging lingkod ni Canaan. Ang hatol ay mabigat, si Canaan ay magiging alipin ni Shem. Gayunpaman, hindi pa dito natapos ang kasamaan sa mundo. Ilang taon matapos mapuno muli ang lupa, lumitaw ang isang lalaking nagngangalang Nimrod na nagbigay ng bagong anyo sa lahat ng aming nalalaman. Si Nimrod ay isinilang sa isang mundong muling binuhay ng Diyos matapos ang isang kataklismikong kaganapan na nagpuksa sa karamihan ng buhay ng tao at hayop. Si Nimrod ay nagtatag ng dalawang pinakamalalaking imperyo ng sinaunang panahon. Ang mga gawain ni Nimrod ay naglayo ng maraming tao sa Diyos. Ang banal na misyon para sa akin at sa aking mga inapo ay muling punuin ng lupa. Gayunpaman, sa kanilang pagtitipon sa kapatagan ng Shinar, ipinakita nila ang kawalan ng interes na magkalat at kolonya ang mundo o pangalagaan ang nilikhang kagandahan na inilagay ng Diyos sa kanilang harapan. Sa halip, pinili nilang maghimagsik laban sa utos na ito ng Diyos. Ipinakikita nito na ang mga hangarin ng tao ay madalas na salungat sa mga plano ng Diyos. Ngunit hindi na ito dapat ipagtaka sapagkat ang sangkatauhan ay may tendensyang sumalungat sa mga itinakda ng Diyos maliban kung natubos sa biyaya sa pamamagitan ng pananampalataya kay Hesukristo. Ang kasulatan ay nagkukumpirma na ang kalooban ng Diyos ay laging mananaig, hindi mababago ng mga pagsubok ng tao na baguhin ito. Ang kanyang mga plano ay umuusad ng walang sagabal, gaya ng ipinakita ng madali niyang pinatigil ang pagtatayo ng Tore ng Babel. Pinangalat ng Panginoon ang mga tao sa buong mundo at nilito ang kanilang mga wika na siyang nagpahinto sa pagtatayo ng lungsod. Isipin ang pagkagulat ng mga tao sa biglaang banal na interbensyon na humalo sa kanilang mga wika. Para sa Diyos, ang pagbago sa landas ng sangkatauhan ay walang hirap. Ang kanyang mga disenyo ay hindi magagalaw. 3 siglo matapos ang dakilang baha, ang aking panahon sa mundong ito ay malapit nang magtapos sa isang kapanapanabik na wakas. Gayunpaman, sino nga ba ako? Ako ang buhay na patotoo ng isang buhay ng pananampalataya.
Sa pamamagitan ng pananampalataya, ipinangaral ko ang tungkol sa mga bagay na hindi pa nakikita at sa takot na may paggalang, nagtayo ako ng arko upang iligtas ang aking pamilya. Sa pamamagitan ng pananampalataya, nagmula ako sa makadiyos na lahi ni Seth kung kailan nagsimula ang mga tao na tumawag sa pangalan ng Panginoon. Ako ang bunga ng pagsunod at katapatan na ipinakita ng aking mga ninuno sa Diyos. Sa diwa, ang pagiging matuwid sa harap ng Diyos ay nangangahulugang pagiging makatarungan sa iba at pagpapanatili ng isang relasyon ng paggalang at pagsamba sa Kanya. Ang makapangyarihang Panginoon ay may kapangyarihang iligtas ang matuwid mula sa bawat pagsubok at kahirapan. Kung pagbubulay-bulayan ang aking sariling buhay, maliwanag na ang kasalanan ay hindi lumilipas ng walang kaparusahan. Ang araw ng paghuhukom ay malapit na. Ang aking pangalan ay Noe at ito ang aking kwento.